Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, Anastasios and the Ruiz. Gandang gabi sa inyong lahat. How are you guys? Good evening po. Good evening po. How's the birthday celebration of Beth Tamayo? Okay naman po, Pastor. Okay naman po, Pastor. Ayun, may pahabol pa si Allison ngayon. Oh, hanggang linggo pa yan. Good evening, Daniel and Aileen. What's your ulam for tonight? Sa ating Cam? Good evening po. Some chicken breast po. So do you Sa eat amin po, sinigang. sinigang? Oh, parehas tayo. We Yung our dinner is also sinigang. Do you eat Beef sinigang. do you eat rice, Daniel, every night? I'm sorry, every day. Yes, I do. Okay. So you really adapted the culture. Filipino. Good evening, Kuya Vince, Ate Mai. Good Kuya evening Dennis, po. good Good evening. evening. Kuya Dennis and Ate Mau and Ate Faith and Kuya Sai. Good evening. Good evening sa inyong evening lahat. po. How's Caleb? Kita niyo na yung anak ni ano? Have you seen the baby of Jelly and Eder? They look she looks like Jelly. Carbon copy of Jelly. Good evening, Kuya Manny and Ate Janet. And good evening, dudes. Kuya Dudes and Ate Janine. Good evening sa inyo. Okay, let's start. Okie dokie. Give me a second. So kami, sinigang ang ulam namin. Ganun din ang mga Anastasios. Chicken breast daw ang mga Ruiz. How about the others? Anong ulam nyo? Nagtanong ng ulam eh. Anong ulam ng mga Advientos? Wala po. Wala, oy. Oy, ano? Aling ulam. Extended yung fasting nyo? Opo, fasting pa po. Yung kay Brian. Extended fasting. Grabe, extended. Yeah, how about the Meneses? Anong ulam nyo ngayon? Sarap po. Sarap. Sarap po. Laing po ng Anastasio. Aba, buhay pa yan hanggang ngayon? Tinolang halak po ng Madrid. Kompleto ah. Yung laing ni Anastasio tinira ko na kahapon Ang sarap Yan. Kayo dudes, Janine, anong ulam nyo? Hello po. Hello. Yung camera namin po parang baliktad. Okay lang yan. Okay lang yan. Nag-ramen lang po kami. Oh, ramen. Japanese. Po. How Ang saya na about- naman ni Ate Jasmine, sorry. How about ang mga dangawens? Anong ulam ng mga dangawens? Nagkuhan kami pastor kanina kahit hindi mga masamang pakiramdam pero nag-pad thai kami kanina. Thai food. Celebration kasi Amerikana itong mga kasama ko na ngayon. Oh, Kasi na congratulations. kanina. Congratulations. Yes. Ilan na? Silang tatlo? Sila ng tatlo. Ako lang naiwan pa. Oh, Pinoy pa tayo. More years to go. 1.5. Oh. Ganito pa lang feeling na Kuya Manny na ang asawa mo Amerikana. Ayan, parehas tayo ng feeling. Ayan. Di bali, Pastor, darating din tayo dyan. Darating din tayo dyan, syempre. Oo, so mag-welcome muna tayo dito. Pastor Bong and Sister Terry, Pastor Rave, and Sister Girly, good evening sa inyo.
Ayan, Good evening pinakita. po. Good evening. Good evening po. Ano pong ulam niyo daw ngayon? Pastor Rabe, Sister Girly, Pastor Bong, Sister Terry. Anong ulam niyo? Laing Pangat, pastor Pastor. at saka paksiw. Fasting din? Mm-mm. Laing at saka paksiw. Kay ano ata galing ino ba? Kay Jasmine daw, laing ni na Jasmine. Sarap nga eh. Hindi manghang. Webes na ngayon na. Ibang klase pa lang. Jasmine, makapabuhay. At least ako tinira ko Lunes pa lang. Sa inyo, umabot ng Webes. Akala ko in order sa ano eh. Oh. Gawa pala ni Jasmine ron. Mas masarap pa nga pastor kaysa sa ano eh, Okay nga, tindahan. masarap nga. Ako na-enjoy ko. Hindi ko nga sinir. Ako lang kumain eh. Naka-online ba si Jasmine ngayon? Ayan, nandyan. Salamat. Salamat po. Sa laing. Kaya maabot pa ng Webes. Ubusin nyo na para mapalitan ng linggo. Ay, ubos na pastor. Simot. Ayan. Kaya Pastor Bong, Sister Terry, anong ulam nyo? Pangat, Pastor. Pangatlong init. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome to LA Philnaz Irog Married Couples Ministry. Ito ang ating Irog Zoom podcast, no? At ito yung nagaganap tuwing every second Thursday. Isang oras lang naman, 9 to 10. Ang episode 1 natin last December 11. Ngayon po ay episode 2 at ngayon ay January 15, no? One day after ng birthday ni Beth Tamayong. Okay. Ayun, ano yung pag-uusapan natin, ano? Kumbaga, two under one roof where marriage meets faith, love, and laughter. Together, we will explore God-centered marriage, real-life stories of love, patience, and growth, hilarious moments that prove marriage is both a blessing and a learning journey. Whether you're married, engaged, or just love seeing God at work in relationships, tune in for encouragement, inspiration, and plenty of laughs. Okay. Because marriage under God's roof is always better, even sometimes when it's messy. Okay. Nawala si Kuya Dennis. Ayun. Nawala. Okay, baka nasa work siya ngayon. Okay, so let's start. And last week, no? Ito muna. Ito yung ginawa na natin last week. Okay, share ko lang ito. No, recap lang tayo last week, no? We talked about ano yung tawag dito? Sorry. Adjustments, no, of newly-wed couples often experience in the first 100 days. And kuling ko lang po ito. Ayan. So, tinanong natin, dali lang pa. Medyo So, tinanong natin, what are your adjustments as newlywed couples in your first 100 days? So, nagsimula tayo. Sandali lang po. Okay, dito. Ayan. So, we talk about blending daily routines, no? Learning each other's sleep schedule, figuring out morning and evening rhythms, adjusting to habits, no? Sino yung neat, sino yung messy, early, sino yung late, quiet versus lively, and then pinag-usapan natin yung managing household responsibilities, no? Dividing chores, cooking, cleaning, laundry, setting expectations on who does what, and learning to communicate without resentment. No, we'd also talk about budgeting and financial unity, combining income and expenses, agreeing on spending habits, savings, priorities, learning transparency about money. And we also talk about communication styles, no? Adjusting to how each partner expresses needs and feelings, navigating conflict resolution without family interference, and practicing active listening and patience. So, 10 ito. Tutuloy natin sa number 5. Pero bago tayo tumuloy sa number 5, ayan, tayo ay
may tanong dito for our icebreaker, no? So, ang tawag dito ay Bible Character Couple Match. Okay? So, mag-good evening ka muna, love. Good Good evening. evening. Good evening, Don. So, merong question, ano, which biblical couple do you relate to tonight? Ayan, pwedeng si Mary and Joseph, pwedeng si Priscilla and Aquila, pwedeng si Adam and si Eve, no? So, to give you examples, some biblical character couples, no, we have Adam and Eve, obviously, the first parents, no? Ang theme ng kanilang marriage, dahil lang po. Ang theme ng kanilang marriage ay first marriage, sila yung una-una naka-experience ng marriage, no? Learning teamwork, overcoming mistakes, no? Abraham and Sarah, no? Ang theme nila, faith, waiting on God, navigating doubt. Isaac and Rebecca, ito yung anak ni Abraham at ni Sarah. Divine guidance, generational challenges, no? Sila yung pinag-meet talaga ng tadhana, no? And Jacob and Rachel, perseverance, deep love, no? Complicated family dynamics. Si Elkanah and Hannah, yung parents ni Samuel, no? Prayer support through emotional struggle. Si David and Abigail, wisdom, conflict resolution. Si Joseph and Mary, yung parents ni Jesus, trust, obedience, shared purpose. And then Priscilla and Aquila, ministry teamwork, hospitality, and discipleship. How about Zechariah and Elizabeth? Ito naman yung parents ni John the Baptist. No, theme, faithfulness, miracles, waiting on God kasi pinag-pray nila si John the Baptist. Okay, so yun ang tanong natin. Okay, so which biblical couple do you relate to tonight? Ayan. And kahit wala doon sa listahan natin, kahit sinong biblical couple na nakaka-relate kayo, pwede niyong i-share. Ayan. Una ko nang tanungin si Minnie. Sa mga biblical couples ba, kanino ka ba nakaka-relate? Si Sarah sana, tsaka si Abraham eh. Mm. Kasi Bakit? binenta ni Abraham ni Sarah, hindi biro lang. Pinenta ba kita? Nagbibiro lang ako. Siguro si ang tinadhana na pag-ibig si Rebecca at saka si Isaac. Wow. Nakita mo pala ako, talaga na-inspire ka na eh. Ayan, pero sa story nung sa story ni Isaac and Rebecca, si Rebecca nakakita kay Isaac. Tinanong niya dun sa servant, sino yung pogi na yun? Yun yung biblical story, di ba? So, hindi, pero sa amin, ako una nakakita sa kanya. Ayan. So, Isaac and Rebecca. Kung ako tatanungin, para sa akin, Priscilla and Aquila. Kasi ministry partner sila. Di ba? So, doon nakaka-relate ako sa kanila. Kasi I always wanted and prayed for a ministry partner, not just a lifetime partner. Kasi alam ko na may calling ako nung pa lang. So, in case na come into fruition yung calling ko, I need somebody, who will back me up, hindi yung paharangan ako or pipigilan ako kasi it's a calling, no? Kumbaga pag hindi mo ginawa yung calling, hindi magiging blessed in life mo. Buti na lang, di si Ananias at saka si Ananias, si Ananias at saka si Sapphira. Lalaki si Ananias, si Sapphira yung babae. Okay, sinong gusto mong maunang? Siyempre. Sino kaya? Siyempre. Siyempre, nag-iisip ng malalim. Si Tita, si Sister, Wisdom Ngawin. Wala akong maisip. Nag-iisip ng malalim. Patingin nga muna yung mga samples. Okay. Kita natin yung... Yan. Ayan, sample lang naman to. Pwede kayong mamili ng iba pa na wala dito sa listahan. Pwedeng si Adam and Eve, no? Abraham and Sarah, faith, waiting on God. Isaac and Rebecca, divine guidance, generational challenges, no? Jacob and Rachel, Boaz and Ruth. Guidance, generational challenges. Si Elkanah and Hannah, David and Abigail, Joseph and Mary, Priscilla and Aquila, Zechariah and Elizabeth. Ako nga, Priscilla and Aquila sa akin. Kasi yan, ministry teamwork, hospitality, discipleship. So yan yung
doon ako naka-identify, no? Si Minnie sabi niya, si Rebecca and Isaac kasi Since sure. halos sawig din yung love story. Ano na yung una kanina? Ayan. So ito yung mga nauna, si Adam and Eve, Abraham and Sarah, Ah, Isaac and Rebecca, Jacob and Rachel, and Boaz and Ruth. Ayan. So unahin daw natin muna si ang Faith para makapag-isip ang dangawin. Okay. So balikan natin ang dangawin. Okay, Faith, kayo muna mauna. Sige. Samson and Delilah po. Joke Samson and po. Delilah. Okay. Ipaliwanag nyo ngayon yan. Lupit na. Paano mo ipapaliwanag ngayon? Curious kami. Po namin si Abraham tsaka si Sarah. May bagay nga Oh, talaga. bagay. Nagantay nga kasi. Po nung kasama po kami, ang isa po sa iniisip namin, na magkakaanak pa ba tayo? Yun po yung tanong ko sa kanya noon para pag hindi na tayo magka-baby, ganyan. Tinanong po niya ako nun eh. Oo, tinanong ko po siya noon. Ano kung di tayo magka-baby? Sabay nagka-baby agad. Pwede ko ano ibigay ni Lord. Tanggapin natin. Sabi ko, ka ba mag-adapt, ganyan. So, parang pinag-uusapan po namin yung option na yon before getting married. Tapos nung kinasal po kami, after a few weeks, nabuntis agad. So, parang, Kaya po nung nasa kami, Tambuli kami, nakita siya buntis nung kaherang buntis. Sabi nung kaherang buntis, kami po kuya, inantay namin to 9 years bago dumating. Kami rin ate, sabi ko 9 days, dumating na yung baby. Dumating na. dumating po. So, yun po. Miracle Relate ka. po yung timing ni Lord, tapos yung wala imposible kay God, tapos, ayun po. So, Abraham, Sarah po kami. Hindi po hadlang ang edad. Dad. Sana nung tinanong ka, Cyrus, paano kung di na tayo magka-baby? Dapat ang sagot doon, di ako na lang baby mo. Yan, no? Okay, salamat, Faith. Okay, balikan natin. Ready na kayo, Dangawins? Ano yung kopya ulit, Pastor? Okay, Nakita ko na. Ayan. Asan na yung una? Si Adam and Eve. Ay, siguro dito po kami sa number 3 kay Isaac and Rebecca. Isaac and Rebecca. Ayan. Boaz Bakit? and Ruth. Boaz and Ruth? Oo. Boaz and Sige, Ruth. sige. Sabi ko nun, loyalty, legacy. Ano pa ba yun? Yeah, pwede naman magkaiba. Okay lang naman yun. Yeah, sa akin po, na-inlove siya nung makita niya ako. Yeah. Loyalty, honor, protection, legacy. Yeah, siya po talagang protector ko yan. Nung nag-aaral ako mag-drive sa Pilipinas, nagagalit siya dun sa truck kasi binubusinahan ako ng truck. So yun po, yung legacy talagang from his family, talagang hanggang dito sa family ko, yan. Sa akin ay sa akin, Rebecca. Alam ko kasi parang divine guidance din siya kung paano kami nagkita mga ganun. Pero parang sa generational challenges, kumbaga, hindi generational parang traditional challenges. Kasi nagkasalubong ang Highlander at saka Lowlander, mahirap yun. Pero wala naman problema. Kaya siyempre yung ugali ng Highlander, ugali ng Lowlander, magkaiba yun. Pero nag-match din pa rin. Yeah, kasi from Baguio si Kuya Manny, si Yeah. Ate Janet naman from Nueva Ecija ba? Nueva Ecija. Yeah. Thank you, Dangawens. Sino ang gusto nyong piliin na next? Yun. Noon nasa lalang sino Kuya Vince. Kuya Vince. Sa Ate May. Ayan. Kuya Vince, Ate May. Nakamute kayo. Yan. Sa amin siguro si King David saka si Bathsheba. Kami, nakita mo naliligo sa... Serious, sino ba? Si Ruth and Ang hirap. Ruth and Boaz. Pero pa isang pasto yung full list. Si Priscilla ba yun? Tsaka Aquila. Priscilla and Aquila. Number 9. Yung story nila.
9. Yeah, Yeah. Yeah, pwede. teamwork, ministry teamwork. Teamwork has discipline. Yeah. So, Hospitality, discipleship. Si Priscilla Nakila. Yeah. hindi David. Hindi si David na si Francine. Yeah. Ayan. So magkatuwang din sa Katuwang po sa lahat. ministry. Sabado pa lang, magkasama na kayo. Po, Pastor. Diba? 24/7 po kami magkasama sa ministry, sa trabaho, Trabaho. lahat. Yung office niya, doon sa office mo, di ba? Opo, talikuran lang ako sa office. Katabi Tapos kami ng table. pag Sabado, siya yung unlad, ikaw yung papuri. Pag Linggo, gano'n ulit. Ganun din sa Teamwork. Teamwork. Salamat. Okay, sino po ang next na na gusto nyong tawagin? Po. Brother Aldrin and Beth Tamayo. Beth Tamayo. Okay. Sa akin po, Pastor, parang para sa akin, kami, Ruth and Boaz. Ruth and Boaz. Nice. Yeah, kasi Kingsman Redeemer. Mhm. So, nung time na parang hindi comfortable yung buhay ni Jasmine noon, parang ako yung sumagip sa kanya na para maging mas komportable yung buhay niya ngayon. So, yun po. Ay, nung magulo pa po. Ginulong niya yung buhay ko naman. Pero ngayon, binigyan ka niya ng, Damit kami. pero ngayon binigyan ka niya ng insurance. Salamat LAUSD. Ayan. Salamat. Thank you. Sinong gusto niyong next? Si Janine po. And Dudes. Janine and Dudes. O yan. Janine and Dudes. Sino yung kanina kayo nakaka-identify? Naka-mute kayo. Nagsasalita, no? Ayan po. Ayan po. Hello po. Sasalita yung Funny. Bunny. Okay. Go ahead. Ayun na, salita na. Ano po, sa akin po, siguro po si Abraham and Sarah. Kasi nung nag-i-start po kami, naghantay din po kami ng years bago kami magkasama. Waiting on God's timing. Pati rin po sa baby. Opo, Pastor. That's Tama po yun. petition ba yan? Sa petition? Opo, sa petition. Sino nag-petition? Si Dudes o ikaw? Si Dudes po. Ako po. Okay. Nauna po siya sa akin dito na 2009 siya, 2016 po ako dumating dito. Ang tagal din pala. Ang tagal din, ha? Opo. Yeah, kasabay tayo. Anong month ka dumating, Dudes, ng 2009? November po, Pastor. Ako July. So, halos magkasabay tayo. Opo. Years. Grabe. Ikaw, Wala, same lang same din. lang. Ganun din, no? Yan. Thank you. Sinong next ang gusto nyo? Si Ate Eileen po and Daniel. Ate Aileen and Kuya Daniel. Sabi na natin. Good evening po. Good evening. Ako na lang po sasagot for the both of us kasi Go ahead. yung isa. I think po, si Adam and Eve kasi we learn as we go. Figure things out as we go. Kasi ever since naman po nung naging kami, especially po magkaiba kami lahi. So it's hard to figure things out when both we're from different backgrounds. Kaya marami pong mga bagay na kailangan matutunan with each other, the culture, yung mga differences po. So until now po, we still figure things out as we go with God's wisdom po. Yun lang po. Yeah, may extra challenge, kumbaga. Yeah. Yeah. Thank you, Aileen and Daniel. So, who's next? Pastor Bong or Pastor Ray? Pastor Ray po. Pastor Ray, good evening, Pastor Ray. Sister Girlie, good evening. Gandang gabi po. Good evening po. Parehas na rin kami, Adam and Eve na rin. Adam and Eve. Bakit? Kasi maaga kasi kami nagkasawa eh. So, it's the same thing. We're learning as we grow. Parang, di ba, si Adam and Eve, they're the first couples. So, parang feeling namin ganun, nagle-learn din kami. Mga rights and wrongs, yung mga ganun. Habang So, yun lang.
Kami rin, Adam and Eve sana eh. Kasi we're talking about first 100 days of marriage. Ang first 100 days of marriage, para kami si Adam and Eve, lagi kami nakahubo. Joke lang. Pastor Bong, nasunod. Pastor Bong, Sister Terry, your turn. Hindi namin mapasama ko eh. Pero yung sa amin na parang nag-antay kami sa isa't isa ba. Yung prayer ko na ah, mag makamit ng maging partner habang buhay. Mhm. So ayun, pero hindi ko alam pastor kung anong biblical character 'yon. Meron kanina, may nakita akong ganun. Yeah, Isaac and Rebecca rin. Pwede rin ba yun? Jacob and Rachel. Yung pastor, no, most likely. Pastor. Parang sinasabi mo may Leia ka pa, Pastor Bong, ha? Ay, inahanap ko pastor yung Leia. Okay. Tita Terry, wanna say something? Somewhat the same, Pastor, kasi yun nga yung prayer ko rin noon na if ever mag-asawa ko, yung somebody na God-fearing, wala akong syempre may trabaho, Pastor, para mabubuhay kami. Pero number one, yun na hiningi ko kay God, if ever mag-asawa ko, gusto ko God-fearing. Yung ganun, Pastor. Yeah, Yun, mag-antay lang. Pinaka-foundation yun no? God fear. Yeah, so tuloy na natin yung usapan natin na ano yung kumbaga adjustments, what are our adjustments for the first 100 days of our marriage So number 5 topic So anybody can answer. Okay, so dito sabi dito, navigating family and in-law expectations. So usapang in-laws tayo, Deciding how often to visit, setting respectful boundaries, balancing holidays, traditions, and external opinions. Ayan. So siguro mauna na tayo, love, nag-decide ba tayo nun how often we will visit our parents or ano? Hindi naman kasi we have yung process kasi na humiwalay tayo kagad, it helped us to have a boundary din, di ba? Pero along the way, parang kasi sa atin, nakatira tayo sa building ng parents ko eh. So, hindi May naman tayo apartment kasi yung parents eh. Pero yung sa pag-visit kila papa at mama mo, kadalasan we go there when they invite us to have a Sunday Sunday lunch Sundays, after church. Yeah. 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 Kung tatanungin ka, how often should you visit your in-laws? Gaano kadalas? Kasi ako sagot ko dyan, siguro para healthy. Twice a month. Siguro minimum of once a month, maximum of twice a month. No? Bakit hindi every week? Bakit hindi every weekend, no? Lalong-lalo na wag every day. No, kasi maganda yung yung mga nami-miss ka nila, nami-miss mo sila. Pagluluto ka. Oo, tsaka too much familiarity kasi. Kumbaga minsan nagkikiskisa ng mga tao no? Kahit mabait pa yan, kahit mabait ka pa, no, minsan simpleng kwentuhan lang baka magkasakitan pa kayo whatsoever. So para maiwasan 'yun at saka hindi rin naman healthy na every weekend nandoon ka sa in-laws mo. No, kasi they have their own life din eh. Syempre, manonood din ng sine yan, kasama ka pa, 'di ba? So, 'yun lang para sa akin Especially siguro dito sa Amerika. Dito sa In the future, di ba, yung mga bata, they will not really visit you like every week. Kasi nga, they have their own lives too. How about setting respectful boundaries, no? Gagaya nung external opinions. Ibig sabihin, do we allow our parents to be a parent to our children? Anong masasabi mo doon? Anong na-experience natin dalawa doon? Pwede mong i-share. Kasi at first talaga, we really decided to be
na talagang tayo lang talagang dalawa. And we don't really allow na sila yung magde-dictate ng pagpapalaki sa bata. Mm. So what we did is we follow God's word, what's good for training a child. And we respectfully decline if they say something that is inappropriate to the kids. And I think from then on, they never said anything na parang mali. Alam mo yun, sa mga bata. Hindi nila alam mo yan, kasi there are some parents na they got used to cursing and all those things. Hindi naman ginagawa sa mga bata. Kasi ang usapan namin dati, as parents, tayo yung parents. Huwag natin ibigay yung parenting sa parents natin. Let them be lolo and lola. Alam mo yun, let them be the spoiler, the giver, alam mo yun. Kumbaga, we are the parents. We should take care of our children. We should, kumbaga, tayo ang magpaparusa, tayo ang magdidisiplina. Kumbaga kasi magka-clash yung mga ideas yun kasi malambot ang puso ng mga lolo't lola. So, as parents, no, hindi natin dapat pinapasa yung responsibilidad natin doon sa mga grandparents. Kasi tapos na sila sa atin eh. Pinalaki na tayo. Now, we should do our own thing as parents, di ba? At saka kadalasan, nagiging cause, no, ng awayan ng in-laws at saka ng manugang. Kasi halimbawa, sabi nung anak, pupunta po akong party. Sabi nung mother, no, you can't. Kasi delikado yung area na yun whatsoever. Ang sabi nung pumunta sa lola, sabi nung lola, pwede, bakit hindi? Di ba? So yung clash na kagad yun, di ba? So kami, malinaw na malinaw kasi usually ang grandparents mag-establish agad ng authority yan eh. Di ba? Na sila yung yung alpha of the family. No, kasi sa akin, sabi sa akin nung biyenan kong lalaki na pumanaw na, ano yung sabi niya? Ang gusto kong pangalan ng apo ko ay Jamila. Di ba? Di ba Jamila? Jamila. Ang ibig sabihin ay Princess. Muslim princess ba? Parang gano'n, ano? So, siyempre, hindi naman, sabi ko, okay, thank you for that suggestion. Pero ako yung parent eh. Di ba? So, kumbaga, doon pala may jacking for position of, Isa pa lang talaga may boundary na, hindi na tayo talaga Oo. sumama sa kanila. Yeah, medyo, tsaka, Kahit they, nahirapan tayo sa buhay. they respect yung Yeah. boundary sa atin. Kumbaga, unlike with siguro other, pero sa amin, sa experience sa amin, when we say no, they can do anything about it. When we say yes, then alam mo yun, okay tayo. Kumbaga, alam nila na, ito mga to may sariling isip, they know how to run their own family, so we don't have to parang meddle with them. No? So, how about the others? Sige, yan, tanungin natin. So, meron bang gustong meron bang gusto na what do you call this, Share. mag-share or pag wala, tatawag kami. Ayan. So, anybody? Ano yung relasyon niyo sa in-laws niyo, whatsoever? Si Faith. Sinong gusto mong tawagin? Si Faith tinitingin. Si Faith daw ang gusto niyang tawagin. Okay daw, Faith and Cyrus. Anong masishare niyo about navigating family and in-law expectations? Medyo nagpuputol-putol yung ano niyo. Kami po. Baka sa speaker po. Ano po, sabi po ni Sai, masaya po kami. Every Sunday nakikita po sa simbahan. Ayun, okay po kami. Lalo na po ngayon, ramdam po namin yung support. Kasi kunyari si Mami po lang, nandito pa po siya sa US. Nasa Pilipinas po siya ngayon eh. So, dumadalo po siya dito. So, pag nandito po siya, doon po kami nakakakain, nakakakilos kasi baby, ganyan. Pero pag mga decision po, kami naman po ni Sai talaga ang kumbaga, nire-reinforce lang nila kung ano po yung na-establish na namin. Tapos ganoon din po si Mama, yung support din po. Mostly, na-appreciate po namin yung assistance nila kasi nagdadala po sila ng pagkain. Kami nagluluto nung umuwi kami from hospital.
Hindi nyo nagagamit yung kalan nyo. Opo, hindi. Puno po yung ref namin na ulam. So, Ayan. appreciate po namin yung support. Tsaka, I think alam din po, kasi nasa isang simbahan din po eh. Oh, yeah, So, kumbaga, niya po yung about marriage, about relationship with in-laws. So, I think alam din po ng bawat isa yung boundaries. Kaya hindi po masyadong issue po sa amin at this point. Yeah. Hindi sila nakikialam, kumbaga. Hindi po. Oo. Inabot nga namin si Tita Minda dyan, nung pumunta kami. Parang lumaki na agad si Caleb. Lumaki na agad eh. Oh, parang lumaki agad. Parang Tulog na lang. hinipan. Kapal ng buhok. Ayan po, ayan. Tulog na naman eh. Ayan. Oh, kamukha mo, Cyrus. Parang sinirox mo. Okay, so next, sinong gusto nyong tawagin mag-share? Kasi dalawa lang per number. Sige po. Sino po ba? Advento daw po. Adviento. Okay, Adviento. Go ahead, Adviento. So, i-share ko ulit yung ano. Ayan. So, share something, no? Yeah. About family and in-laws expectations. Sa amin, pastor, lalo na ako, blessed ako sa in-laws ko. Kasi nung bagong kasal kami, doon ako tumira sa kanila, sa bahay nila sa ano. Pero magkapit-bahay na kami noon eh. So, lumipat na ako ng Bahay. Bakod. tumalon lang ako sa bakod. So, doon ako tumira for ilan year? 1 year. 1 year po ako nakatira doon. So, pero Bumukod po kami after 1 year. Sa kabila naman. bumalik din kayo sa kabila. Sa bahay. Bahay nyo naman. Kasi umalis na po yung kapatid niya doon para kasing apartment style yun eh. So yung isang apartment na tinirahan niya nung binata siya, kasama niya doon yung family, yung bunso po nila nasa New York. So nung nagpunta sila sa New York, kami naman na lumipat. Kami maliit pa si Bumukod na Marla. Bumukod na po kami sa kabila. Bless lang din kasi nung kinasal na tayo, parang pinaubayan na sa akin. O sa'yo, wala nang sulian ha. Sa'yo. No return of exchange. So, yun po. Masyadong yan. Hindi Tapos na. yung in-laws ko naman po nasa Cagayan. So we seldom visit them kasi malayo. Malayo. Pag ano lang po, mga holidays, usually lumuluwas sila. So minsan umaga or breakfast and lunch kami sa kanila, tapos dinner sa amin. So ganun lang. Anong ginagawa nyo pag nakikialam sila or kung meron mang pagkakataon na sa pagpapalaki nyo sa bata? Ano ba, meron kasing in-laws na, hindi, nursing ang kukunin ng apo ko. May mga ganun na in-laws, di ba? O kaya, ako magbabayad. Kailangan nursing yan, mga ganun. Pero wala na po ganda. Ang ano lang nila minsan dati, pag nandun yung parehong lola nila, minsan parang nagko-contest yung kung sino yung mas malaki magbigay yung lola sa kabila, o magkano binigay ng lola sa kabila, bibigyan, papatayan nila, parang nagko-contest sila kung ano yun. Panalo. Pareho sila mga spoilers sa apo nila. Hanggang ngayon po, yung mga bata gustong-gusto umuwi sa Palmdale kasi hindi sila naguhugas ng plato. So yung mom ko lagi ako na, inaagawan sila ng gawaing bahay. Yeah. Ang mga young people pa naman, hate na hate magugas ang pinggan. Iyak pa yan habang nag-dishwasher. Since nung nandito kami sa Amerika, kami lang talaga pastor eh. So kami 4 lang pastor eh. So tutuusin lumaki talaga sila sa wala kaming in-law. So yun. So mula nung dumating na sina Mami at Daddy dito, malaki na sila. 2019 na po. Yun. So, bago lang sila. So yun po yung. Yeah. Okay, bago tayo lumipat sa kabilang topic, meron bang may gusto magdagdag, mag-share sa mga kasi meron din kayong part na tatawagin kayo mamaya. Anybody? Okay, so lipat tayo sa number 6. Okay, number 6. Ano ba tong number 6? Intimacy and emotional connection. Ayan. Learning one another's expectations for physical intimacy. Building emotional safety. No? Discovering love languages in everyday life. Ayan. So, pagdating sa intimacy and emotional connection,
So, ano ba ang masishare niyo dito? Yan. Ikaw lang, gusto mong mag-share? Or... Yeah, siguro, kasi ako yung tipong tao kasing very serious eh. I think one of the most exciting moment in my life is yung nag-asawa ko. Nuts. Yes. So, hindi totoo naman talaga. Kasi, you made me happy. Char. Parang sinasabi mong malandi ako ha. Hindi no. Hindi nga totoo naman nga kasi very serious ako talaga. Very Yeah. serious na tao. Kumbaga sa isang mag-asawa, meron talaga yung kikay or kikoy, di ba? Na nagbibigay ng spice sa marriage. Hindi lang halata kasi pastor ako. Pero sa amin kasi, sa relationship namin, seryoso siya. Ako talaga yung malandi at saka haliparot. At saka basta laging lagi ko siyang Spice up, yeah. lagi ko siya inaasar, lagi ko siyang kumbaga ano 'yun? Tawag nito. Yun nga, I put spice doon sa marriage kasi importante yun eh. Kumbaga, sa emotional connection niya as well as intimacy. Yan. Sinong gusto mong Tingin ko tawag? gusto ko si Janine. At saka si Janine. Dudes. Okay, Janine and Dudes. Ayan. Meron ba kayong mga love languages or um, paano yung, kumbaga, Ano po, go para ahead. rin po akong si Tita Mini. Ano po ako, mas seryoso. Di Tas si nga, Dudes Janine. po. Parang hindi ako naniniwala. Pag sa amin dalawa lang. Tapos siya po yung parang ikaw, Pastor. Ako po, Pastor. Ganun. Ako po yung ako rin malandi. Wala nang hiya-hiya. Opo. Para hindi po malungkot yung buhay niya kasi lagi po seryoso sa bahay. Oo nga naman, di ba? We. Sabi ni Faith, we. Parehas lang po, Pastor. Ganun din. Ayan. Kaya dapat po talaga lalaki, Pastor, para hindi sila maboring, sobrang seryoso. Kaya Mm. dapat kulitin din po minsan-minsan. Yeah. So, alam mo, kasi ako, halimbawa, yung kakulitan ko, dalawa lang naman kami. Ano ba? Nasa kwarto, bigla akong papakita ko yung pet ko sa kanya. Pero inaasar ko siya. Parang nagugulat siya. Di ba? Parang, kumbaga, Opo. it is something between us na alam ko napapatawa ko siya eh. Kumbaga, Opo, ganun. ganun, no? Lalo na kapag malungkot siya, di ba? Kaya pagod sa trabaho, aasarin ko yan. Kumbaga. So, somehow it keeps the intimacy sa amin dalawa. Sinong gusto yung tawagin na kasunod? Baka si po. Si lang, Ate Beth Tamayo, tsaka si... Ate Beth. Ayan, Ate Beth. Sa amin po siya po yung malandi. Ako po yung seryoso. Ano ba? Ano ba? Learning mo Yeah, basta minsan eh. Tapos parang pag may time talaga na biglang nasa mood kami, di ka na, ganun lang po. So, spontaneous, kumbaga. Yeah, hindi talaga yung talaga. Tsaka po kami po kapag down po yung isa po yung nagpapatawa. Ganun po kami. So pagka kumarap po siya, medyo nalulungkot siya, papatawanin ko siya. Pagka nakita niyang seryoso ako, siya naman nagpapatawa sa akin. Even lang po. Yeah. So it's a tie. Balon-balunan po kami. So, hindi kasi may ibang couples naman in terms of intimacy, mas sila, okay sila dun sa every Friday, ano mo yun? Every Saturday. Siguro nung bata-bata pa kami, Pastor. Pero ngayon parang hindi nung bata-bata kami, walang day, every day. Yeah, walang day. Pero ngayon 3 times a day. talaga ngayon, talaga. I mean, meron nga kasing couples na gusto nila naka-structured, every Friday, parang they wait for it and may mga ganun no?
Siguro I think mas maraming couples na Lalo na ngayon, Pastor, sasabihin ko, naku, para hindi ako mabuntis sa iyo. Maglayo tayo. 48 na bubuntis pa. Hindi, 48 ka na ba? 49 na. 49 49 ka na? Buti Opo. 49 na, hindi na. 49 ka na pala. Kala ko parang 39 lang, mga ganon. Kala ko kasing edad mo si Faith. Okay. So, next would be, ayan, number 7. Mali. Sharing space. Ayan. Merging possessions and personal items. Ayan. Adjustment yan ng first 100 days, di ba? Adjusting to different levels of tidiness or organization. Creating a home that feels like ours, not mine and yours. Yan. Pagdating sa merging possessions and personal items, sa damit, minsan ginagamit mo yung jacket ko. Di ba? Ganun lang naman. Si Brielle, si Job, lahat ginagamit nila yung gamit ko. No? Si Clyde hindi. Pero si Minnie, si Brielle, si Job, jacket, or basta si Brielle kasi mahilig sa maluwag eh. Or t-shirt or whatsoever. No? But there are also couples na gusto nila wag papakialaman yung gamit Tayo, nila. wala naman tayo. Oo. Hindi tayo Oo. ano doon, OC sa ganun. Yeah. Kumbaga okay lang basta inform mo lang na ginamit ko yung nail cutter mo whatsoever or suklay nga lang lagi nawawala tsaka nail cutter. So adjusting the different levels of tidiness or organization. Ayan Dati stricto tayo. Oo. Tumanda-tanda na tayo, parang we would not replace yung init ng ulo sa pagiging organized sa bahay, alam mo yun. Kasi sometimes yung pagiging stricto na dapat lahat. Dahil syempre pagod ka nag-work ka pa sa umaga. Alam mo, you tend to slide na tapos parang i-ignore mo na for the moment kasi because of peace and because of what? Health, di ba? Health reasons. Kumbaga ganun. How about sa creating a home that feels like ours, not mine and yours? Kasi meron naman ibang couples na gusto nila, ito area mo lang yan, hindi ka pupunta sa area ko or whatsoever. No, kasi ako, I don't believe in that. Kumbaga, I believe in shared space, no? Although, pagdating sa workplace, medyo dun lang ako Yeah. Your maselan. desk is your desk. Yeah. Kumbaga, bawal ka mo po sa desk ko kasi, yan eh, diyan ako nagsusulat ng sermon, madami akong preparations. May Wednesday preparation, may ganito, may mga events, may Friday, and then syempre yung sermon, I'm not the type of pastor na nagkakram na Saturday night, no? I'm a type of pastor na I research, I write it every day, no? Check ko pa yung grammar kasi, kumbaga, lalo na ngayon, challenging, tumataas yung numbers of non-Filipinos and English-speaking only churchgoers natin. So, medyo challenging sa akin na hindi ko naman first language ang English. So, limitado lang ang English ko eh. Kumbaga, so, yun. So, pagdating sa space sa pag-aaral, yun, akin lang yun. Bawal sila na lumapit or kasi pag minawala, kumbaga, na nag-iinit ang ulo ko, hindi ko makita yung ballpen or whatsoever. So, yun. Tsaka gusto ko nakasarado lagi yung pinto. No? So, yun lang naman yung mga napapansin namin sa isa't isa. Ayan, pili ka. Sinong gusto mong tawagin? Si Tita Girly. Tita Girly At saka and si Pastor PR. Ray. Pastor Ray, Tita Girly. Ayan. So, kayo, pagdating sa sharing of space or mga gamit, ano bang kasunduan nyo dyan? Ayan. Wala, pastor, use all you can. Sila, yung mga jacket ko, basta kumukuha lang sila sa cabinet ko, wala namang problema. Yung mga yung mga tools lang, yun, doon ako medyo pag hindi nila alam gamitin yung tools, wag nilang kuhanin. Pag kinuha nila, kailangan malinis at saka maayos pagbalik. Yun lang. Yeah. Tapos, pero yung mga ibang something, hindi kami ganun no?
Hindi ganun ka-stricto. Hindi ako ganun ka-stricto. Si Tita Girlie ba, wala ba siyang parang, bawal niyo tong gamitin? Kumbaga parang, Wala po. Kasi kami ni Rave, when we started, pareho kaming college student. So, nasa Manila kami. Yung family namin nasa Mindanao. Then we have, may may helper ba. So, ang focus namin, we started like talagang school, ganon. So, walang kaming kung anong gamit sa bahay, yun na yun. Wala kaming mga rules, walang set rules. Yeah. Yeah. So, lalo na, may mga kasama kayong iba doon na sa bahay nyo nung nasa Yeah, Manila meron kayo? mga estudyante, tapos may Estudyante. tatlong, may tagalaba, Yeah, tagaluto, meron kaming So, washing machine binili. Lahat din gumagamit. Kaya minsan nasira Tapos nasira. dito naman ngayon at present time, sabi nga ni Sister Minnie, medyo tumanda na. So, minsan yung mga kaguluhan sa bahay, parang mas pipilin, hayaan mo na wag ka kaysa yung magalit ka, kaysa magtatalak ka dyan. So, it's na. Tapos minsan pagod na ako. Parang Wala na. parang maganda rin tingnan pag magulo, ibig sabihin may tao Buhay pa yung mga tao. Oo, kasi pag malinis parang Malinis na parang ang lungkot, namimiss mo yung mga bata ba pag wala. Parang gano'n. Pag Pero dalawa na, pag magulo may tao magulo, okay. Hindi pa yung mga tao. Makita mo yung mga sapatos, mga tsinelas. Para sa church, di ba? I mean, mas gusto natin yung maingay at magulo kesa Bata tahimik. ng takbuhan. Yeah. Gusto ko yun kesa yung tahimik, di ba? Yeah, tama naman yun. Kasi may iba-iba kasi ang tao eh. Kaya importante na yung asawa mo, kilala mo yung ugali niya. Kasi hindi pare-parehas ang tao eh. Kumbaga, alam mo yung boundary mo, alam mo yung kumbaga, kung katulad niya, wala namang problema. Pwede mong gamitin kahit wala kang issue eh. Pero may iba-ibang tao eh. Personality. Kaya iba-iba ng personality. Thank you, Pastor Ray, Sir Gerdy. Sinong gusto niyong sumagot ng next? Dangawin, Valdez, o Ruiz? Dangawin na lang, dangawin. Dangawin. Go ahead, Dangawin. Ayan. Ikaw. Sa amin po yung positions, actually lahat ng I made it sure, sinigurado ko yung anong tawag nito, yung kita ng maliit nating business sa Baguio, naka-join kami ni Mrs. Hindi alam ni Mrs. pero naka-join kami. Kasi pumapasok yung Inalam na. yung kita noon, pumapasok sa amin na dalawa kami and or siya. Tapos yung may mga konting properties doon, yung mga titulo, talagang spouses talaga. Hindi ko tinatagong akin lang or kanya lang, mga ganun, dalawa kami talaga spouses. Tapos yung sa akin lang, ang problema ko sa akin, pag umuwi ako ng bahay, gusto ko tidy talaga ang bahay pag uwi ko. Organized dapat. Lalo na pag pagod galing trabaho, wag ganun, okay, pag uwi kailan tidy siya. Sa amin naman, creating home that feels like ours, not mine and yours. Hindi sa amin, walang problema. Ours talaga lahat. Kami sa amin lahat yun. Yeah, organized po siya. Ako yung makalat. Siya yung nag-aayos, siya yung naglalaba. Kaya, okay naman po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Siya hugas pinggan. Pagka nadat na niya na yung lababo namin, hindi na hugasan, maghuhugas na yan. Kapag maglalaba. So, tidy siya talaga. Kaya yung hindi ko ginagawa po niya. Ang hindi ko ginagawa rin naman niya. Parang yung no? Pare, matapang ako. Lahat ng ayaw ng misis ko, yun ang ginagawa ko. Pag ayaw niya maglaba, ako naglalaba. Ayaw niya mamalansya, ako na mamalansya. Okay, sa number 8 naman, developing new marriage roles. Ayan, 100 days adjustment din to.
identifying personal strengths, supporting each other's weaknesses, adjusting expectations shaped by family background or culture. Ayan. So siguro tayo muna yung unang sumagot, no? Ako nakita kong personal strength ni Mini, magaling siya sa ano everything mechanical at saka mahilig siyang mag-ayos, magaling siyang mag-fix na kahit ano, nawala ako. Hindi ko strength yun. Tapos, magluto. Yan. Masarap siya magluto. Ano pa ba? Ah, ano siya, matyaga siya eh. Mas matyaga siya kesa sa akin, no? Compared sa, siguro sa akin, ang nakikita kong personal strength is, I know where to go. Kumbaga, alam ko kung saan dadalhin yung pamilya. May game plan ako, kumbaga, saan kami papunta, and I think that is one thing na she appreciates sa akin, yung kumbaga, nasasandalan niya ako na alam ko yung mangyayari, alam ko yung gagawin. Kumbaga malinaw kung saan kami pupunta, anong mangyayari sa amin. Kumbaga nakaplano na, and decisive, very decisive akong tao eh. Kumbaga pag nadesisyonan ko yan, yun na yun. Kumbaga, syempre, inaano mo sa Holy Spirit, no? With the guidance of the Holy Spirit, no? At with all humility naman, na kahit na desisyonan mo na at yun na yun, pag sinabi ng Lord na palitan mo, kailangan mong palitan, di ba? Pero yung decisiveness, I think hindi lang si Minnie ang makaka-appreciate. I think all of the women, kasi I believe na every husband should be decisive, di ba? So, supporting each other's weaknesses, uh, siguro papasalamat ako dahil simula Pilipinas, halos 30 years na, pero eventually natuto siyang magmaneho. So, Yeah. kasi ano yung bang kahit di naman ako kasali, kasama ako. Siyempre. Kasi, di ba, makipag-meet lang sa kaibigan, kasama ako kasi Siyempre. ako driver no, prinsesang prinsesa no. Pero one time, tiniis ko talaga siya. Sabi ko, kailangan matuto ka magmaneho kasi nasa Amerika ka na, dahil hindi po pwedeng lagi akong kasama, di ba? Kumbaga may kanya-kanya tayong Enjoy ka kasi sa ginagawa. Well, nung sa Pilipinas, honestly, nag-enjoy naman ako. Nung nandito sa Amerika, oo, nung first part. Pero nung lumaon na, ang lalayo kasi ng driving dito. 'Di ba? Unlike sa Pilipinas, malalapit lang yung driving, traffic nga lang. At saka, kumbaga, most of the time magkakasama tayo sa sa pinupuntahan. Pero dito kasi may iba-ibang lakad ng tao di Pero ba? malaking tulong sa akin na natuto talaga mag-drive. Kasi it gave me liberty, it gave me ayun, space, di ba? Space ko, at saka yung, ang tawag dito, being independent, at the same time, yung tiwala ba sa sarili. Yeah, that really helped me. Yeah, pero pag long drive naman, si Mini kasi yung nag-aasikaso ng pagkain, everything. So, kumbaga, okay din naman. Masarap naman mag long drive kasi kasama mo siya. Yun lang, tutulugan ka niya. Yes, pag nangyari. Gising mo na sa langit. Sa langit na ako. So, adjusting expectations shaped by family background or culture. Meron ka bang, kumbaga, ako ang adjustment ko, malaki silang pamilya eh. 8 silang Tsaka magkakapatid. palabiro. Hindi ka ba Oo. nag-adjust doon? Palabiro Oo, din tsaka sila. lahat, mapang-asar, palabiro. Mapang-asar. Oo, doon nag-adjust ako kasi, kumbaga, dalawa lang kami magkapatid. Hindi pa kami nag-uusap, di ba? Ngayon na lang kami naging close ng kapatid ko nung na-born again ako eh. Pero, Pag magre-regalo ka, 8. 8. Pag magregalo, Oo. Ang nagregalo siya, isa lang, di ba? Nung kasal nga namin ilan lang yung bit-bit ko kasi dalawa lang kami magkapatid di ba? So, at saka pag nagkasakit yung tatay ko, dalawa lang kami magkapatid, kayo 8 kayong naghahati. naghahati di ba? Kami dalawa lang, di ba? So, yun yung mga yun sila pagdating ko, pagsali ko dun sa pamilya nila, hindi ako sanay ng maraming tao.
Yan. Kasi very private akong tao, no? So, public servant ako, I mean, pastor ako, sanay ako sa tao. Pero pag private moment ko, mga private life ko, ayoko ng tao. Kumbaga, gusto ko, konti lang. Kumbaga, I enjoy serenity. Kumbaga, ah, doon sa family nila, malaki kasi 8 eh. Tapos may asawa lahat yun, may anak lahat yun. So, kumbaga, pagka nagkikita-kita, medyo na ano ko na culture shock ako, no? Kasi You feel isolated. yeah, kasi sanay ako na ang tatay ko lang, nanay ko lang, kapatid ko. So, 4 lang kami. So, sanay akong ganun. Tapos hindi pa kami nag-uusap-usap. Di ba? Hindi pa kami nag-uusap-usap. So, how about the others? So, siguro tawagin natin si Pastor Bong at saka si mga Ruiz, no? Sinong gusto mong unahin? Mga Ruiz or Valdez? Ruiz, ayan. Daniel and Aileen. So, what can you say about identifying personal strengths? Ano strength ni Daniel? Strength ni Aileen? How do you support each other's weaknesses? Ayan. Naalala ko rin pala, madagdag ko. There was a time na kailangan mong mag-aral, di ba? Tapos, pinaaral ko siya. Hinahatid sundo ko pa siya after work. Inaabot ng gabing-gabi yung klase niya Las Piñas. di lang sa Las Piñas, pati sa PLM. Oh, yeah. Oo. So, tsinaga namin yun, ilang taon yun, ano? So, kasi yun nga, ang goal namin is to enhance each To other. nurture each To nurture each other. Ako naman, ang goal ko lang talaga to nurture. Hindi ko alam na yung tsinaga namin yun, yung pala yung magdadala sa atin sa Amerika. Oo, kumita ako. Karating ako ng Amerika. Di ba? Tumubo pa pala ako. So, okay, let's hear it from the Ruiz. Hello po. Kami po, si Daniel po, ang strength niya, he doesn't focus on the problem. He always thinks of a solution kapag, kunwari, may problema, ganun. Hindi siya nagpo-focus doon sa problema. Kasi ako po yung overthinker sa amin eh. So, kapag may problema, talagang iniisip ko yun buong araw. Tapos until na-freeze na ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. So, ganun po ako. Yun po ang strength niya. Siya yung nagsasabi, okay lang yan, let's think of the solution, don't focus on the problem, ganun. Yeah. I was able to witness Daniel na very chill how yes. how he handles the Chill lang problem. talaga. Yeah, it's very chill. I mean, there was a time that you were guys undergoing into something Yeah. recently, di ba? So, pero Yeah. how he handled it, it's just like, yeah, we just need to talk to her, ganun, ganyan, ganyan. So, cool. I like that. Yeah, minsan po, too chill. Parang gusto ko naman, mamroblema ka naman, sundamayan mo ko. Parang ganun. Too chill. Nakakainis. Sobrang chillax. Sana, empathetic. Hindi, Ayun po. empathetic naman. Pero Opo. hindi lang siya, hindi the way that she likes it. Yeah. Ayun po, weakness niya, antukin. Kaya ako sumasagot ngayon, tulog na siya. Pagod sa trabaho. Opo, weakness. Hindi, ako na lang. Yung strength ko po, between the two of us, ako po, sa bahay naman po, ako naman usually gumagawa dito. Yung mga paggagawa ng doctor, yung mag-appointment, ako po lahat yun, paperwork, yun po yung strength ko. Admin ka, kumbaga. Yes po. Tapos, weakness ni Daniel, ano ba? Names. Birthdays. Minsan po nakakalimutan pa niya yung mga birthday ng mga bata. Tatanungin pa ako. Nalilito siya. Ako po, weakness ko ngayon, overthinker. Ano pa ba? Ano pa po yung tanong? Pakita ko. Cultural, Ayan. Ano yung mga shaped by background or culture? Yan, lalo na magkaiba yung culture niyo. Ano yung napapansin mo magkaiba na
kumbaga, nagugulat ka sa kanila, siya rin nagugulat sa mga Pilipino. Bawa sa atin, sobrang ingay natin pag nagkwentuhan. Ganun din ba sila? Or whatsoever. Okay pa. Makaraoke tayo, mga ganun. Sila po yung Mexican na hindi maingay. Kasi hindi po sila big family din sa Dalawa lang and ba sila? tatlo po silang magkakapatid. Tatlo. Pero bihira din po kami magkita eh. So when it comes to yung mga expectations, hindi naman po kami hindi naman po sila demanding din kung kailangan magkita kami, ganun. Minsan nga po sila pa yung okay lang sa kanila, hindi kami nag-celebrate ng Christmas and New Year together, yung mga holidays po. Okay lang sa kanila yun. Yung challenge lang po for me especially is yung language barrier with his parents. Lalo na po yung nanay niya kasi hindi naman po siya nag-i-English masyado. So, hindi rin kami nag-uusap. Less ang problem mo. Opo, yeah. Wala na, hindi rin naman po sila nakikialam. So, which is, good talaga. Tapos, yun, yung strength pa po pala, kunwari, mag-order ng tacos, siya pinapa-order ko kasi Spanish yun eh. Tapos, pag nasa Filipino restaurant ako naman, ayun, supporting each other's weakness. Yun lang po. At saka siyempre sa church, di ba? Kumbaga, inaalalayan mo siya. Pero ngayon parang Pilipino na rin si Daniel. Sometimes I don't see him as as what they call this, non-Pinoy. Yeah. Sometimes, nagkakamali nga ako, natatagalag ko siya kasi parang feeling mo nga Pinoy na siya. Filipino by heart. Oo nga po, yeah. Kasi si Eder kasi, makikita mo talaga na, di ba, balbasarado. Kumbaga, kumbaga parang alam mo na siya na hindi siya Pilipino. Si Daniel parang nakaano na sa atin eh. Alam mo 'yon, Yeah, oo nga po. parang anong tawag doon, naka-immerse ba 'yon o nakahalo na eh kumbaga. Culture. Hindi mo Yes. mapapas. Para siyang mistisong lang 'yun. Parang Filipino. mistisong Ilonggo lang eh, parang Yes po. Ayan, thank you, Aileen and Daniel. Pastor Bong and Sister Terry. Ayan, let's hear it from Pastor Bong and Sister Okay, Terry. Mami. Ako yun. Oo. Ako, pastor, yung nakita ko na strength kay Bong, yung masyado siyang pasensyoso kahit nung first time namin magkita sa work noon, before nung mag-boyfriend pa lang kami. Pasensyoso siya, yung hindi siya madaldal, na kahit may mga problema sa office, parang hindi siya nababagabag kumbaga. Yeah. Oo, tapos hindi siya, na-notice ko sa kanya, hindi siya judgmental na tao kasi there are times na nakikita ko na kunyari may ginagawa na masama sa akin, and then yung tendency mo naman talaga kasi siya lang ka-close ko dati sa Manila. Tendency ko na sabihin ko sa kanya na na-hurt ako dahil ganito yung tao. Parati niya lang sasabihin na bahala na si God sa kanya. Alam ng Diyos ko anong mga nangyayari. Kaya ibigay mo na lang yan kay God. Ganon siya parati, pastor. Ganon parati yung statement niya sa akin. Ibigay mo kay God yan. Lahat ng judgment sa kanya, nakikita niya kung ano nangyayari. So, huwag ka na mabahala. Yung ganon na strength niya, pastor. And then he keeps on working hanggang ngayon. Yeah, I agree dyan. Kaya nga Masyadong ako, workaholic. we complement yung working style ni Pastor Bong sa akin. Na nagko-complement, mas pasensyoso siya eh. Kumbaga, I need a person na pasensyoso, relax. Kaya siya yung pinapaharap ko sa MCB. Kasi mas relax siya, mas pasensyoso Oo. siya. Hindi Mas nga siya, siya pastor, noon mas relax siya. Ngayon na medyo siguro sa dami pag ako na palaaway ako. talaga naging problema, nagiging na siya. Pero sinishare lang niya para kumbaga para mag-let off steam. Pero in the past, wala talaga akong marinig sa kanya na kahit anong reklamo. These days lang, naintindihan ko naman dahil sobrang iba yung environment niya ngayon at grabe naman talaga tong amo niya. But even then, yung ganun, generally talagang sasabihin nila niya, bahala na si God, yung ganun. Yun ang strength. Tapos, yun nga, pastor, masyadong workaholic.
Wala akong masabi. Ayun ang weakness ko, Pastor, trabaho. 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 Ko din puro trabaho, Pastor, ever since we started. 16 hours pa nga ako nag-work nun, Pastor, nung bago pa lang kami eh. 16? Wow, grabe. 16, oo. Parang dalawang Diretso. araw. Oo. Kasi sabi ko habang bata pa, sige, trabaho. Grabe yung 16. Ganun lang. And then hindi kami wala kaming conflict, Pastor, kasi ever since na mag-boyfriend kami, sinasabi ko lang sa kanya na kung may nakita kong hindi ko gusto, sinasabi ko lang, huwag ka magalit ha, may nakita kong ganito. Puro ganun kami, kaya never kami na nag-away nun. Ngayon lang kami nag-aaway, Pastor. Hindi. Parating na pag-uusapan, Pastor. Pero more talaga, noon wala talaga kaming conflict dalawa. But I thank God for that kasi matanda na kami nagsimula. Yeah. Ay, nako. Salamat kay God. Thank you po. Any addition, Thank you, Pastor Pastor. Bong? Sa akin, Pastor, lahat ng ayaw niya ginagawa ko eh. Ayaw niya maglaba, ako naglalaba. Ayaw niya magluto, ako nagluluto. Ayaw Astig niya ka. maghugas ng pinggan, ginagawa ko eh, Pastor. Astig. Astig talaga. Astig. Tigas. Give and take, Si Pastor. Pastor ka. Tigasaing. Okay, doon sa last, thank you po mga Balde. Sa last two natin, no, anybody can answer. No? So, pwede kayong, kahit sino pwede sumagot. Number 9, no, balancing independence and togetherness. Ayan. Figuring out alone time versus couple time. Maintaining friendships and hobbies. Avoiding unhealthy dependency or distance. Ayan. So sa akin, figuring out alone time versus couple time. Mas na-enjoy ko yung couple time, no? Kasi ako yung tipo ng tao na hindi ako what do you call this? Hindi ako yung tipo makakapanood ng sine mag-isa. 'Di ba? Hindi ako yung mas gusto ko laging kasama si Minnie, and we always make it a point. Actually kahit sa Pilipinas pa eh. Lagi kaming merong set vacations, no? Kasi we always believe na kailangan namin ng rest, no, para ma-rejuvenate. Pangalawa, kailangan namin ng time sa isa't isa. Pero most of the time noon, kasama natin yung mga bata. Ngayon, malalaki na silang lahat, no? So, most of the time, kaming dalawa na lang. So, na-enjoy naman namin kasi, pupunta kami sa ganitong lugar, sa ganyan, alam mo yun, maggagala, maglalakad, kakain, ganun lang, paulit-ulit lang. Basta ikaw kakaskas sa ano. Basta, Card. sa ako magbabayad. So, maintaining friendships and hobbies. Pagdating naman sa friendships, mostly ang friends natin nasa simbahan eh. Kumbaga, there are friends na outside din sa church, no? Pero hindi kasi dalas yung nakikita natin sa simbahan. Kaya nga, I was trying na mas gusto ko lahat sana na kaibigan ko nasa simbahan para mas madali. Pero hindi naman mangyayari yun. Ano? So, in terms of hobbies, si Minnie mahilig mag-design ng Christmas tree, mga ganun, or ako motor lang naman yung pinagkakaabalan ko. Avoiding unhealthy dependency or distance. Ayan, before meron akong offer noon na nasa Pilipinas kami. Mag-work sa Australia, New Zealand. New Zealand na Australia. Basta may offer. Maganda yung sweldo, maganda yung ano. Pero ang offer is ako lang, hindi kasama yung family. So, pero pwede kong dalhin doon, pero uncertain, no? Siguro kung makakaipon ka, makabili kang bahay. Pero then we said no kasi ayaw namin magkakahiwalay kami. And then nung nagkaroon kami dito ng offer sa LA, ang sabi ng LAUSD, yes, you can bring your family with you. So yun ang ginrab namin. Kasi we always believe na in distance, Sama-sama, hirap at ginhawa. hirap at ginawa, dapat sama-sama kayo bilang Kahit pamilya. walang pagkain, sige lang. Hindi naman nangyari na nawalan tayo ng pagkain. Pagkain. Hindi halata sa katawan natin. Okay. Okay, sino ang gustong
mag-share dito. Ayan, anybody. Ayan, pwedeng magtaas ang kamay or anybody. Sinong gustong mag-share sa number 9? Ayan. Anybody? Go ahead, go ahead. Go ahead, Saiful. Nandito po niya. Figuring out, alone, wait lang, kunin mag-number. Sumagot ka, yeah. Wait lang po. Kasi may ibang couples kasi na gusto nila may alone time, merong couple time, di ba? I think Kasi alone, yung healthy yun kumbaga. I think sa amin po, kunyari yung alone time, minsan po lumalabas po kami ng mga girls. Oh, Yan. yan. Oh. Magkakape, ganyan. Tapos sinahayaan niya lang po ako. Basta hindi naman po siya mahigpit eh. Kilala niya naman kasi mostly din yung mga kasama ko. Sa simbahan, friends ko po from UPLB, ganyan. Tapos siya naman po, yung basketball niya, maglalakad siya after kumain, or ano ba? Yung mga ganun po. Pero marami din po kaming couple time. Like, kakain po kami maghahanap kami ng bagong kakainan. Ano lang po, simple lang naman po kami, mostly kain lang po kami, tsaka kasamahan ko po siya mag-shopping. mas po siya eh. Tapos yun po, friendship, we get to spend time with our friends. And kumbaga hindi naman po na hihinder yung mga hobbies na, like, nag-hike din po ako, so pinapayagan niya rin po ako mag-hiking, ganyan. So, we get to do yung mga hobbies pa rin to keep it, hindi naman po nare-restrict. And then, unhealthy dependency. Kami po, pinag-usapan na namin na, kasi po ako po, lumaki po ako na OFW po, either parents ko eh. Nung bata po ako, tatay ko nasa Saudi. Tapos, umuwi po si Papa, I think, elementary, tapos, high school. Tapos si Mama naman, magkasama lang po sila ni Mama saglit. Tapos si Mama naman po yung nag-US. So parang, yung kita naman namin how God worked in that situation. Pero, kumbaga, pinag-usapan namin ni Hazel noon na pag kami nagkaroon ng sariling pamilya, parang we would decide na kailangan hindi maghihiwalay yung mag-asawa. Parang, iba rin po kasi pag nagpalaki ka ng anak, tas nandun yung both parents. Yeah. Yun po yung pinag-uusapan namin na kung nasan siya, nandun din ako. Kung basta, yun na lang po. We'll trust God that everything would work out as long as yun po magkasama. Yeah. Yun. Kaya sa church, masaya-masaya tayo pag kami ng mga nagre-reunite na family, di ba? Talagang we celebrated. Pagdating sa hobbies and friends, kumbaga, hindi masyadong problema sa atin kasi we belong to one faith community. So, yun ang kagandahan na may simbahan. Kasi same yung friends, same yung activities, di ba? Kasi, kumbaga, magtaka ka na lang kapag biglang may ibang gagawin yung asawa mo kasi nasanay ka na pupunta ng Friday, pupunta ng Saturday, ng Sunday, di ba? Parang kumbaga magtaka ka ba't biglang may ibang gagawin, di ba? So para sa akin malaking tulong yung church, no. Para sa akin yung church, hindi dahil sa ako yung pastor, yung church also it brings us together. Yung parehas kami ng interest kumbaga. So para sa akin thankful ako sa simbahan pagka ganun. So anything else, Saifate? Okay na po yun. Well, okay na po. Yun na daw po. So sa number 10, pag-usapan naman natin, last na to. At tayo titigil na dahil 10:19 na, sumobra na tayo ng 19 minutes. Hindi ko masakto ng 1 hour. Sarap kasi magkwentuhan eh. Growing together spiritually. Yan. Establishing shared prayer time or devotion routines. Learning to encourage each other spiritually. Adjusting to being accountable to one another in faith. Ayan. Sa akin doon sa learning to encourage
each other spiritually. Malaking bagay na natutunan ko kay Mini yung minulat niya yung mata ko sa tithes and offering kung ano yung mga benepisyo nito, ano yung bakit kailangan gawin. Kasi before talaga ayoko eh. And then eventually, nung ano na, kumbaga, nasanay na ako. Nakita ko talaga na wow, talagang super effective pala to. Yun isang bagay na hindi ko malilimutan na natutunan ko sa kanya. Na-encourage niya ako doon, spiritually. Yan. Ikaw, Lawa, ano bang gusto mong Sige, adjusting to being accountable to one another in faith, siguro yung, kasi part of our faith is yung to help each other grow, di ba? So, we're actually open in like, yung kapag, di ba, open rebuke is better than hidden love. So if there are like things na he needs to tell me or I need to tell him, I tell him na I think this is not the will of God, ganyan, ganyan. Then he would rethink about it. Alam mo yun, and we would agree at the end that yun nga na hindi tama. So eventually, we will have the same decision in one, for example, important decision making that we have to make. So yun, very important kasi yan yung papakinggan ka ng asawa mo pag Yeah. kino-correct mo. Kasi minsan, lalo na sa position kasi ni Pastor Jeff, alam mo sometimes, kasi pag hindi mo na masasabi iba yung mga, hindi mo masasabi eh. Hindi mo pwede ikwento yung mga weaknesses mo minsan sa mga ibang tao eh, di ba? Pero ikaw bilang isawa, parang it is my responsibility to correct you when you're not in the right path. And what's good about Pastor Jeff is he accepts it. Alam mo yun, he accepts it, he rethinks about it, and he would agree at the end, oo nga no, I mean, hindi nga tama itong decision na to. So, we have to shift or reroute, diba? Para ito yung maging decision. So, ayun ang gusto ko sa kanya kasi not all men kasi listens sa wife. But he listens to me. And he has that yung parang respect, spiritual respect, that alam niyang nakikinig ako sa Lord, na dapat makinig siya pag kailangan makinig, alam mo, parang ganun. Yeah, there are pastors kasi na may mga joke nga, oh, it's not really pastor, ganito ang pastor eh. It's the missus who's the pastor kasi everything she wants, binubulong niya doon sa pastor and the pastor just follow it. Kumbaga kami, we're not that kind of couple, no? Kumbaga mostly, 99% it's my own decision. Ang sinasabi ni Mini is that whenever she steps in at There's something wrong. reminding me na there's something wrong there. Kumbaga, or be careful with this person, or alam mo yun, mga ganon. Kumbaga, usually I listen. Kasi alam ko, nakikinig siya sa Lord eh. Kumbaga, may mga bagay ako hindi nakikita. No? Kayo rin, may mga bagay kayong madalas hindi nakikita. Nakikita ng asawa natin. So, kailangan makinig din tayo sa asawa natin. Di ba? Na akala natin tama, wala nang mali eh. Pero once na nag-explain na siya at naramdaman mo na yung spirit ng Lord na, oh, okay, there's something talaga na dapat makinig ako sa kanya. No? Kumbaga, pero siya kasi, seldom siya magsasalita kasi alam niya na very decisive ako eh. Kumbaga, alam ko na eh kung ano yung gagawin. Pero there are times talaga na pag sinabi niya na, oh, there's something wrong there. Kumbaga, usually, Pag tama. tama talaga. Tama. Talagang una pa lang. Tapos later on, because I would respect him of his decision, and I would allow it to go on, but at the end, I know that one day or the other, ayun na nga, tama nga. Alam mo yun, laging tumatama. Ayun na nga. Ayun Yeah. talaga yung pangungusap ng Panginoon sa buhay namin na dapat talaga we really need to take heed. Yung mga ganun bagay. Kaya naman ako pagka medyo komplikado, I always ask for her opinion. What do you think about this? Kasi we're not playing games pagdating sa church because
we are responsible for hundreds of souls, no? Kumbaga, lahat yan ipagsusulit namin sa Panginoon in the future. So, we take it seriously. Hindi basta ano lang, warla-warla lang yung pagpapatakbo mo ng simbahan. Each decision, bawat event, bawat projects natin, or bawat tao na kakausapin natin, or kanino man tayo makipag-deal, or saan tayo magme-mission, or anything that we do sa church natin. Na kumbaga, I'm not the type of pastor na being run over by a wife, no? Pero when she starts opening her lips, you need to listen kasi hindi naman madalas yun eh. Kumbaga, meron siya nakita talaga. So, kadalasan tama eh. So, kumbaga, yun na yung ano ko. Yun na yung ano ko. Kumbaga, hindi naman siya si Holy Spirit, hindi naman din siya Holy Pilit. Actually, kadalasan hindi niya nga ako pinipilit eh. Sasabihin niya lang, look at this scenario. Baka mag-ingat ka dito sa tao na to. Kasi ganito yan, ganito, ganyan, ganyan. Nakikita ko ganito, ganyan. So, ako na minsan, out of the goodness of your heart, syempre, gusto mong tingnan yung tao lahat ng ano. So, minsan talaga tama. So, Kadalasan tama. minsan, kadalasan, no? Kadalasan. Yeah. Kayo, ano masishare niyo doon? Anybody? Before we end the night. How do you encourage each other spiritually? Meron ba kayong shared prayer time or devotion routine? Sa amin kasi magkahiwalay kami ng prayer time and devotion routine. So, how do you... Magkaiba tayong time zone kasi. Magkaiba kaming time zone eh. Di, tsaka mas sanay kasi ako na personal eh. Adjusting to being accountable to one another in faith. Yan, kumbaga, pero ang ang ideal is kayong dalawa mag-devotion kayo, no? Kumbaga, mas ideal 'yun. Yan. Anybody who wants to mag-close out ang ating discussion for tonight? How do you what do you call this? How do you encourage each other spiritually? Ayan. Binubuhusan mo ba siya ng tubig? Oy, gumising ka na. Alas 2 na ng hapon. Biyahe pa tayo. Alas 4 ang start. Di ba? Anong ginagawa mo? Ayan. Anybody? Or tatawag si Sister Minnie? Si Vince at saka si Manny. Na. Kami pa. Ay, si Pastor Rave daw, tsaka si Sister Girlie. So, kami po ni Rave, I always, kasi ako yung wife na, ang husband talaga yung head ng family. So, pero, ako naman yung I always start with, you know what, suggestion lang to ha, or I have idea. Mga ganun ang tipo ng ano ko na, hindi ko ini-insist yung gusto ko, pero I always give suggestion. Ganon. Yeah. Tapos usapin naman, anong maganda kaya to, ganyan. Tapos sabi niya, oh, maganda yung idea mo. So, ganon kami. So, nakikinig naman si PR sa'yo. Oh, of course, kung nakita naman yung mas maganda yung idea ko, so susundin naman niya yung idea ko. Tapos, kung siya naman, okay, yeah, tama ka. Ganon lang kami. Titingnan muna namin kung anong, sa mga desisyon, kung anong maganda, anong hindi maganda. Bigyan ko siya ng mga kung anong positive, anong negative, and then we will come up with Kala ko nung sinabi mo, Ate Girls, sinabi mo na si PR ang head, ikaw yung neck na nagka-third. kasi ano ko yung masyado akong nag-obey sa wives. Ano tawag yung Submit to your husband. Yeah, ganon. So, ganon na talaga. Kumbaga, kasi I started very young sa pagiging Kristiyano. So, kumbaga, nasohok na ako sa mga doctrine ng mga So, parang nung nag-asawa ko, automatic. Parang na talaga na, siya yung head ng family, siya yung husband. So, wife, you have to submit your husband. So, ganon na po talaga.
yung ano ko, yung mga idea ko na hindi ko siya susuwayin. So, basta pero I make sure din na may boses din ako sa family. So that's why I always start with my conversation na, oh, you know what, Dad, na meron akong idea or meron akong suggestion, gano'n. Para Very hindi siya yung respectful. tipong, para hindi siya tipong, yung kino-command ko siya na ito gawin mo, gawin mo. So, ganun lang. Idea lang to ha, suggestion lang to ha, ganun. Kasi pag nag-start ka na parang, uy, ano ba yan? Palitan mo, gawin mo to. Di ba parang, kumbaga, you are in command o demanding. Pero yung in a respectful manner, oy, may idea ako. It's up to you kung tatanggapin mo o hindi. Di ko naman yung head, parang gano'n. That's respectful, di ba? So, yun lang po. Yan, salamat po, salamat. Okay, anybody else? Brother Vince, Ate Mai, meron ba kayong gustong idagdag? Sa amin kasi, Pastor, ako more on analytical or decisive yung minsan sa pag-iisip. Si Mai naman more on emotional. So, siya yung parang, kumbaga ako, parang cool lang. Kumbaga, siguro dahil pagka engineering ba? Masyado akong structured, kumbaga minsan kulang. Objective. Objective. Yeah, objective lang. So siya more on emotional. So most of the time siguro nagiging pushy ako. Like siguro that's a way for me like to encourage him, especially excited po ako yung pag-uwi namin kasi his mom didn't know kung ano yung nangyari sa kanya. And I was always asking him, encouraging him, are you ready to share? Are you really gonna share? Like, kasi ako talaga nagpe-prepare ng video. Minsan sasabihin niya sa akin, ano sasabihin ko? So, yung parang, ewan ko, kasi he's a man of few words. So, hindi talaga po siya masalita. Ako lang yung madaldal dito sa bahay. Pero that's a good testimony, no? Sa parents mo na how good is God is sa buhay niyo, di ba? Yeah. Katuwa naman. Yeah, and I guess that's it. Natapos na natin, no? Yung ating mga adjustments sa first 100 days ng So next next meeting natin, that would be on March na. Kasi nasa Pilipinas pa. Tama, March na. Kasi February, ang pinaka-meeting natin, hindi Zoom. In-person tayo. Doon tayo sa Wiley Chapel. Meron tayong date night. Twinning. Oo, date night yun. So, dapat parehas kayo ng damit, di ba? Parehas na something. Na magjuwa. Sa Marso, ito pag-uusapan natin. 5 love languages. Ayan. So, ano ba yung mga 5 love languages? Words of affirmation. Ayan. Acts of service. Receiving gifts. Quality time. Physical touch. Ayan. So, what is your primary love language? Ano yung sa spouse mo? And so on and so forth. Yun ang pag-uusapan natin sa March, no? Pero sa February, meron tayong couples date night. Okay, so picture-picture tayo. So pwede nyo nang buksan ang inyong mga bintana. Maraming salamat. Another night of learning, no? Fun, laughter, and masaya lang, no? Masaya. So, Lumiit si Daniel. si Daniel lumiit. Pag gano'n. Dali. Ayan, dali. Okay, at the count of 3, 1, 2, 3, and smile. Ayan. Salamat. We'll see you on Friday, tomorrow night. God bless you. Bye-bye. Bye, Evan. Gising ka pa, gabing-gabi na. Baka umiinom pa ng boba.